ah, hindi daw kailangan mag-confess sa pare kasi pare naman daw yun, human naman daw. So, kailangan diretso na doon kay Lord mag-confess. So, ano po yung stand niyo po doon? Okay, bigay ko yan kay Brother Junre ang pagsagot. Brother Junre, ang tanong ng ating bisita ngayon from Messenger Room, ang sabi niya, tanong daw ng born again, kung bakit na tayo nagkukumpisal sa pare, mga pare, makasalanan din yun. Brother Junre, pakisagot ang kanyang tanong. Yes, analogically speaking, sister, no? Alam natin yung ano yung silig sa Tagalog, bro? Walis. Walis. Alam natin na yung walis marumi yun. Pero sa ayaw natin sa hindi, ginagamit natin yun pagtanggal din ng dumi. Tama ba, sister? Apo. So in the same manner, yes, no? Dahil nga sa sila ay tao lang din, makasalanan sila because there's no perfect in here, no? So, yes, pero hindi mawawala, no, sa realidad na although sila ay makasalanan, binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na makapagpatawad ng kasalanan. At babasahin natin, no, yung talata ng Biblia para may batayan tayo, no? Pakibasa, Bro Jando, yung Juan 20, 21 hanggang 23, Bro Jando. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. So sa unang verse, si Kristo sinugo ng Ama, so ang mga alagad, sinugo niya rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yun. So napakalinaw dyan, sister, na Diyos mismo ang nagbigay ng authority. Kung sasabihin nila, makasalanan ang mga pare, kaya walang karapatan magpatawad ng kasalanan. Abay, mas higit pa sila sa Diyos. No, kasi ang Diyos na mismo ang nagsabi, kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad. Kaya sa ikalawang tanong kung bakit kailangan nating mag-confess, dahil sa ikalawang line na sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi ka lalapit ng pare at hindi ka patatawarin ng pare dahil sa iyong nagawang kasalanan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa langit. Ano ang tendency kapag hindi ka napatawad? Ay delikado. No? Kasi ang ayon sa 21-27 Bro Jando ng Revelation, okay, sabi naman sa pahayag 21-27, ang sabi naman ay ganito. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi ka makakapasok sa langit, sister, kapag may kasalanan ka. No, sabi ni San Juan, ang makakapasok lang daw doon ay yung mga pangalan ay ang nakasulat sa aklat ng Panginoon. No? Kung babasahin mo yan sa Exodo, yung mga nakasulat na pangalan, yun lang mga hindi nagkasala. Kung hindi ka napatawad, ibig sabihin, hindi ka pwede sa langit kasi hindi ka napatawad ng pare dito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ninyo patatawarin ang kanilang kasalanan, hindi rin sila patatawarin ng Diyos. Kaya, ang katuruan ng Katoliko, sister, ay talagang biblical, no? At isa pa pala, about doon sa sinabi mo na bakit hindi na lang direkta sa Diyos, pwede naman. Gumagawa din naman tayo ng direct to God, di ba? Abang tayo ay kahit saan tayo napunta, na walang pare, nagda-direct to God naman tayo eh. Pero meron kasi yung consequence, sister, no, kung pakikinggan ka ba. Kasi ayon sa Kawikaan 15:29, Bro Jando,
Okay, Kawikaan 15:29. Ang sabi ay ganito. Pinapakinggan ng Panginoon ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan na masama ay hindi dinirinig. So hindi dinirinig ni Yahweh ang panawagan ng mga masasama. Tapos ang pinapakinggan naman ni Yahweh ang mga daing natin. Kung matuwid tayo, ibig sabihin, kung wala tayo sa estado ng kasalanan. Kaya napaka-importante, sister, ang pangungumpisal sa pari dahil yun ang utos ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi niyo patatawarin ang isang tao, hindi din siya patatawarin sa langit, sister. Brother Jendo. Okay. Okay, Brother Maraming Tata? salamat. May dagdag si Brother Tata? Ay, tama naman yung, okay na yung ano ni Brother Junde. Dapat naman yung sagot ni Brother Junde. Pero bigyan lang natin ng share lang po konti dahil yung nagtanong, yung discussion niya isang born again. Isa lang sa batayan, para aware po tayo. Paki-access, paki-ano lang Brother Jundong, isang batayan nilang Marcos 2:7. Okay, so dito naman tayo sa Marcos 2:7 na paborito nilang gamitin. Ang sabi sa Marcos 2:7, ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? So, ang Diyos lamang ang makapatawad ng kasalanan. Pangalawang gamitin lang yung unang Juan 1:9, Brother Jando. Unang Juan 1:9. Bago natin i-reconcile. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, mag-conclude sila. So, sa Diyos pala tayo magkumpisal, hindi sa pari. Dahil ang pari is tao lamang. So, kung tingnan natin kapatid, yung Marcos 2:7, ang nagsalita noon sa naturang panahon ay ang mga Pariseo na kaaway po ng ating Panginoon Sos. Sino ba ang nagsalita yon nga nilapastangan niya ang Diyos dahil nagpatawad siya ng kasalanan? Ang mga Pariseo at ang sinabihan nila, rinites nila, ang ating Panginoon Sos nga nagpatawad ng kasalanan na nakita ng mga Pariseo. Pero ang tanong, ano po ba ang sagot ng ating Panginoon Jesus na mayon ang ating sinunod sa Marcos 2:10, Brother Jando, yun ang sagot ng ating Panginoon Jesus? Walang ano? Walang voice. Nakamute po kayo. Yes. Walang audio ni Brother Jando. Ay, pinatay ko muna yung microphone ko dahil may maingay sa palibot ko rito. Marcos 2:10 ang sagot sa ating Panginoon Jesus dahil ang crinitis nila dyan, ang ating Panginoon Jesus kada kita sa mga Pariseo ng ating Panginoon Jesus ay nagpatawad ng kasalanan. Ang sagot ng ating Panginoon Jesus sa versikulo 10. Walang audio si Brother Jando. Ayan na, Brad, dahil maingay sa paligid ko rito, Brad. Ayun na. So, kung tingnan natin, ay sumagot ang ating Jesus na... Anong ano to, bro? Ako na lang magbabasa, bro. Anong ano yun? Okay, pagkibasa dahil cellphone lang yung gamit ko. Medyo, anong talata yung bro? Marcos 2:10. Marcos 2:10, sige. No, Marcos 2:10. Kini ang ito ang ating mababasa, no? Wait, hindi pa pala nakaload. Wait lang ha. Okay, yan. So, ito ang ating mababasa. Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo. Okay, so malinaw na ang sagot ng ating Panginoon na ang anak ng tao ay may karapatan na magpapatawad ng kasalanan dito sa sanlibutan. Malinaw. So ang kapangyarihan ng magpapatawad ng anak ng tao, walang iba ang ating Panginoon Jesus, yung karapatan niya, kapangyarihan na magpapatawad ng kasalanan, yun ang binigay niya sa mga apostol sa panahon na siya ay muling nabuhay. Yung ginamit kanina ni Brother John Dre sa 1:21 hanggang 23 na binigyan ng
authority ang mga apostol na papatawad ng kasalanan. Kung tingnan natin yung 11 na apostol dahil wala na si Judas, ay makasalanan yung mga apostoles, di ba? Pero binigyan niya ang kapangyarihan ng magkapapatawad ng kasalanan. So ang kapangyarihan ng ating Hesus na magpapatawad ng kasalanan bilang anak ng tao ay ibinigay niya sa kanyang mga apostol, mga alagad. Malinaw naman yung mga alagad, nagpatawad sila ng kasalanan sa Gawa 19:18 hanggang 19. So, yun mga kapatid, at saka bakit ang yung mga born again ay hindi sila magkumpisal ng pare dahil wala po silang pare dahil Ecclesiastes 5:6, pag magkasala tayo ay ating ikumpisal sa pare ng Diyos. Hindi sila walang pare. Dito tayo sa Juan 1 John chapter 1 verse 9. Kung tingnan natin ang Greek, dahil yung Common Bible o today's English version o Good News Bible, asa nga kung magkasala tayo ating ipahayag sa Diyos mismo. Pero kung tingnan natin ang Greek, in which the New Testament was written, ang mabasa natin, wala ng Diyos. Dinagdagan na lang yon sa Good News Bible. Kung ating basahin ang Greek, ang edition na lang natin sa English pero aron para hindi na tayo matagalan. Basta wala. Ang translation mula sa Greek sa English ating basahin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So wala ng Diyos sa Greek. Nian homogemin tas hamartias himon pastos istin kay dikayos. So wala ng Diyos na babasa pero sa Greek, pero sa Common Bible, yung salin na Common Bible ay tumulong yun na ang mga grupo ng Protestante yung nagtinatawag na Common Bible, pero ang nag-alagay ng yung imprimatur, ang ating pa rin Cardinal Sin, Cardinal Salis, dahil wala sa karapatan na magpirma sa imprimatur. So yun, pero case to case basis, sabi ni Brother John Ray, may pagkakataon nga direct to God tayo, pero kahit na sa Lumang Tipan, sa Esdras 10:11, direct to God sila. Pero kung basahin natin ang 2 Samuel 12:13 hanggang 14, si David nagkumpisal kang Nathan at si Nathan ang nagbigay ng absolusyon. Hindi naman siya tinanggihan ni Nathan. Diba? Hindi naman nagsabi sa Nathan, direct kayo sa Diyos, dahil tao lang po ako. Hindi. Ang nagbigay ng absolusyon ni David, si Nathan, at ang ipahayag ni David ang kanyang kasalanan kang Nathan. So, malinaw, brother and sister, na ang sakramento ng kumpisal o sakramento ng confession, wala yon sa iba't ibang relihiyon o sulpot. Kahit yung Pilipinista, wala sa kanila yon. Sa Katoliko lang yon, at ang nag-institute niyan, ang ating Panginoon Jesus sa panahon nga siya ay muling nabuhay. Maraming salamat sa pagkakataon. Amen. Brigendo. Nawala sa Brigendo. Sige, tawag na lang muna ako. Pasensya na kayo kung minsan hindi ako nag-unmute yun dahil meron mapasok-pasok dito. Kinakausap ako. Kaya nito, nagpatimpla si Michael ng milk pero mainit. Paano inumin ni Michael to mainit? Yan, nagpakuha ko kay Michael lang di-distract ako dito. Pasensya na kayo. Sige po, te. Sige po, te. Go ahead, te. Kahit dahil may 3 tanong po ang bawat magtatanong. Hindi siya marinig namin, Brigendo. Sige. Ayan, narinig na. Sige, go ahead. At sige po. Pag may mga non-Catholics ko na mga kaibigan, pag kunyari may namatay, pag sila nasabi kong, let's pray for the repose of the soul of, kunyari, ni A. Sabihin nila na patay na siya, hindi, may ginawa, tapos na yung life niya sa lupa. So kung ano man, yung ginawa niyong buhay pa, yun yung magiging judgment sa kanya. Wala na tayong way para ma-save pa.
Tapos, ano po yung biblical, ng purgatory? Kasi hindi sila naniniwala sa purgatory. Yung follow-up question. Okay, ano mo na, Brother John Ray, kung ano mo na maglagay ng talata sa screen, sakutin mo na lang yung Sige. kanyang tanong dahil unahin ko muna tong isang ito. Dahil, Okay. okay. So, ang question mo, sister, is ano ang batayan? Yung first Natin question na biblically. About yung sa purgatory? Purgatory po. Opo, yung second question ko po. Pero yung first question ko po, pag sinabing ipagdasal natin yung kaluluwa ng namatay, kunyari, sinasabi nila na namatay na siya. So, kung ano maging judgment sa kanya ng Panginoon, tapos na kasi may ginawa na siya sa lupa. Hindi na siya makapag Okay, nagets ko yung point mo. Easy. Okay, so bakit talaga may purgatory? Okay, kasi sister, ganito kasi ang pahayag ng pangangaral ng mga apostol, no? Kung uunahin natin, no, sa paano ba hatulan ng Diyos ang tao. So ito yung mababasa natin. Hebrew 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kung 27 ba? 27 ito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So malinaw po dito sa talata na ito, after mamatay ang tao, may paghuhukom. Question. Dahil may hukom, ano ang hukom? Okay, so ayon naman ni San Pablo, dito sa 2 Korinto naman, sa pangangaral niya sa taga-Korinto, ito naman ang sinabi ni Apostol na Pablo. Paano ba tayo hukuman ng Diyos after mamatay? So ito naman ang sinabi ni Apostol na Pablo, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, magiging mabuti o masama. So ang hatol pala ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo, ay nagdidepende sa ating mga gawa, mabuti man o masama. So dito muna tayo sa masama. Saan ba ilalagay ng Diyos, no? Yung mga masasamang tao. Sabihin na natin yung mga may kasalanan. Binasa na to kaganina, no? Yung kahit hindi na masama, konting kasalanan lamang, mamaya na lang pala yan. So dito lang tayo sa mga masasama, ng mga may hilig sa kahalayan, yung mga ganon. Tingnan natin, no? Unang Korinto 6:9 at saka 10. Actually, maraming talata nito, pero itong unahin natin. Sabi dito ni Apostol Pablo, o hindi ba ganinyo nalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamban ng Diyos-Diyusan, ni ang mga lunya, ni ang mga babae, pati yung mga babae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, o yung mga may partner na same sex. Tapos sabi dito sa Jess, wait lang chapter 6:10. Ayan. So sabi sa 10, tulad sa nang lulungkot gayon ngay may laging nanggagalak tulad sa mga dukha, gayon may nagpayaman sa marami. Ay, 2 Korinto pala to. Unang Korinto yung kanina. Oo, sorry. Sorry to tayo sa 10. No? So ito. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga lasinggo, mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi managmana ng kaharian ng Diyos. Ganyan, yan din ang mababasa natin dito sa Galacia, ganyan din sister. No, Galacia 5:20, Galacia 5:23. 5:23 ba 'yun? 5:20, yes, nasa 5:19 to 21 din, ganyan din. Yung mga makasalanan sa impyerno din. Ganyan din sa Hebrews 10:26-27. Ito maganda tong talata na to kasi itong talata na to sa mga
ano na to, mga taong nag-ano na talaga, no, na naging Kristiyanong lubos na. Pero nagkasala, pinili lang nitong mga tao na to na magkasalang muli. Ano ba ang hukom sa kanila? Ito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ibig sabihin, Panginoon Jesucristo, no, yung mga pangaral ng katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So itong mga taong na nagbago na sana, pinili pa rin na magkasala, so wala nang kaligtasan, no? Bagko sabi ni San Pablo, naghihintay na lang sa kanila ay yung apoy. So impyerno talaga, sister. May impyerno yung mga mahukuman na may kasalanan. So sa mga tao naman na nagpagal, no? Like ni San Pablo, sabi ni San Pablo, natapos ko na ang aking papapagal dito sa lupa, handa na akong tanggapin ang kuruna ng buhay, no, na ibigay sa akin ng Diyos. So sa langit naman sila, halimbawa dito sa Apokalipsis 3:5-6, ito naman ang ating mababasa, no, yung mga taong nagtagumpay sa pakikipaglaban dito sa mundo. Ngayon mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na 4 pala to. 5. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanilang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So ito yung mga nagtagumpay na ito yung sumunod, no, sa utos ng ating Diyos, no? Nagpakabait talaga ba? Hindi gumawa ng kasalanan, talagang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ngayon, may isang lugar na sinabi dito, binasa natin kaganina, na patutunguhan din ng mga tao, no? Ito. May isang lugar dito na patutunguhan at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So, may mga bagay din na hindi makakapasok sa langit. Pero tandaan natin na kahit na lugar yan na ang mga tao na hindi makapasok sa langit, hindi naman lahat ng hindi makapasok doon itatapon sa impyerno. Bakit? Ayon kay San Pablo, sa unang Korinto 3:15, ito ang kaniyang pahayag. Nakasunod ka ba, sister? Opo. No, sabi kasi ni San Pablo ito, kung ang mga gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. So merong palang mga nilalang ng Diyos na susunugin din, no? Basahin natin sa ibang version, baka maganda yung pagkasulat. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nakaligtas sa kagamitan. So, may isang estado sa buhay ng tao na susunugin din. Pero ang sunog na yan, mayroon pang kaligtasan. No, sa magandang balita nga natin basahin para hanap tayo ng magandang version na madaling maunawaan. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So yung apoy na yan, sister, yan yung estado ng tao na pupuntahan na para siya ay malinis. So dito po ang concept of purgatory. Kasi ang purgatory, ayon sa teaching ng simbahan, is a cleansing fire. Apoy na naglilinis. Para dalisayin tayo So, sapagkat yan ang walang specific na purgatory talaga na nakasulat sa Bible na yung purgatory. Wala talaga. kasi kung maghahanap ka ng letter for letter, sister, Maliit dapat lang. Spanish ating basahin na Bible. Mamaya pagdating ni Libro Jando, papabasahin natin sa Espanyol, no? Nandito ako. Yang apoy na yan, yang apoy yan, yung purgatory. Yang apoy na yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy.
Oh. So may pagdadalisay sa apoy. So yung apoy na yan, purgatorio yan. Basahin mo nga Bro Jando sa Espanyol, Bro Jando. Naghahanap kayo ng letra por letra, dalawa to letra por letra ko dito eh. Tandaan mo sister, yung purgatorio, hindi yan Tagalog na salita. That is Espanyol. Kaya kung may naghahanap sa iyo niyan, pabasahin mo siya ng mga Espanyol na Bible. At much better Latin kasi nag-derive yan sa Latin na purgationem. Mababasa yan sa mga Latin Bible at Spanish Bible. Pero sa Tagalog niyan, apoy yan sister, ito cleansing fire yan. Panginoong Jesucristo mismo nagsabi niyan, cleansing fire. Pakibasa ba dyan do yung ano bro? Ito ay yan sa SK na hindi makita si Messenger test sa ano lang, sa Zoom lang o sa YouTube live. Tignan mo YouTube live natin. Doon sa screen. Ito ay picture ko galing sa La Sagrada Biblia. Yan, La Sagrada Biblia. Actually, yan o nakalagay o. Ayan o. Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3. So, ito ay nasa unang Korinto 3. Ito naman sa ano, sa 9, nakalagay dito, Premio y Purgatorio. Yan. Premio y Purgatorio. So, meron talaga siyang purgatorio. Meron ding isang, pero hindi ko alam kung anong salin nito dahil hindi ko na itanong ito bago ko ipa-Xerox. Nakalimutan ko ring kunin ng ang title ng libro. Paminsan-minsan lang kasi to, bigla lang to pagkapunta niya eh. Kaya hindi ko nakuha yung yung kanyang anong version ito. Pero dito mababasa rin dito letra por letra din purgatorio, pero ando naman to sa unang unang Pedro ba to? O teka double check ko lang ha. Unang Pedro 3:19. Ayan o. Pero literal po ba yun na cleansing fire ang purgatory? Yes, literal po. Yes, literal po. Yes, sister, kasi yan ang turo ng simbahan. At kahit si Panginoong Jesucristo nga, di ba, sinabi nga niya, di ba, lahat ay dadalisayin sa apoy. Ayan, no? Ayan. For everyone will be salted with fire. Fire talaga yan, sister. Ang sabi dito sa napa-Xerox ko na version, sabi, for Christ also hath once suffered for sins, but the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in purgatory. Hindi ko naman to gawa-gawa dahil hindi mo ako marunong gumawa ng mga Kaya eto ngayon, eto yung saan ba yun? Nawala. Ayan. So, ang ginawa ko ngayon dito, nung huli ko na nakita to Nung nakita ko, tinanong ko na ngayon kung sino yun. Hindi rin nila maalala kung anong pangalan nun. Di ko nakuha kung anong version ng Biblia ito. Kaya yun, may dalawa. Pero doon ako talaga naka-stick sa La Sagrada Biblia kung saan nakalagay talaga Premio e Purgatorio. Meron ding La Sagrada, yung Traducida de la Vulgata Latina al Español, sa footnote naman kung saan nakalagay doon a los tales pede con mucho tiempo por boca de Noé, las espíritus tas almas y por cárcel el purgatorio naman nakalagay doon. Ang galing mo naman ni brother magbasa ng Spanish. Matagal na yun nakita ko yun. Isa yun sa binasa ni na Brad Tata at Brad Wendell sa akin dati nung ako'y Sabadista na hindi ako nakaimik. Tinanong ako Sabadista po kayo dati? Yes, Sabadista. Debater ako ng Sabadista. Si Brother Wendell at Brother Tata, kinalaban ko yan dati nung ako'y Sabadista pa. At hindi ko matanggap yun. Brother, may tanong lang ako kay ate. Sister, are you a Catholic or not? I am a Catholic. May kaibigan siya born again. Tapos, nangyari at saka isa pa sa, sister, isa pa sa turo ng simbahan, ang purgatory ay tinawag rin niyang bilangguan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay. Sabi ni Panginoong Jesucristo dito, sabi ni San Pedro, sa kalagayang ito napunta at nangaral sa espiritong nakabilanggo.
So may espiritu mga nabilanggo, sister. That is the place in which tinawag na purgatory. Napanood ko kasi sa YouTube na yung mga kaluluwa dahil sa purgatory ay hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman na cleansing na fire talaga na literal. Na manlulungkot daw talaga sila kasi hindi nila nakikita yung si God. Kaya super lungkot. Lungkot na lungkot kasi may separation kay God. Ayon sa libro ni Bishop Laramuro, ang pinakamasakit na nararanasan ng mga kaluluwang nasa purgatorio ay ang kawalan ng presensya ng Diyos. Yes, yun po ang nabasa ko, panood ko po. Pero ngayon ko lang po nalaman na they're suffering also sa fire talaga, na parang ganun. Literal pala yun na may fire doon. Literal talaga yun kasi doon nga, yun ang way ni God para malinis. Dadalisahin sa apoy, sabi ng Panginoon Kristo, diba? Lahat ay dadalisahin sa apoy. So brother, anong isasagot natin sa mga hindi Catholic na nagsasabi na, kunyari, may namatay, tapos ipagdasal natin siya. Sabi nila, ang ipagdasal natin ay yung mga kamag-anak, yung mga naiwan. Hindi yung namatay. Kasi yung namatay, hindi na siya masave kasi tapos na yung buhay niya. Parang ganun. Ano pong masasabi niyo dyan? No, kasi ang turo sa Bible, sila kasi sister, ang problema sa kanila, kulang ang kanilang turo, no? Halimbawa, dito sa Efeso, dito, itong talata ito, napakalinaw dito eh. Tinang ko muna, saan na yung Efeso dito kung makita. Ayan, Efeso 6:18. Basahin natin sa English para klaro, KJV. Ayan, ito ang sabi ni Apostol na Pablo. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Dumalangin tayo, no? Supplication, daing and supplication sa lahat ng mga santo. Pag sinabing lahat, hindi lang kasi yan dito sa lupa. Dahil ang mga santo na nasa langit, yung mga nasa langit, santo na rin yun. No, sabi niya dito sa Hebrew 2:22-23. Hebrews 2:22. Mamaya sa intercession basahin natin. Dito muna tayo sa sa kaluluwa. At dahil kasi sa kanila kasi ang kaluluwa nila yun lang mga buhay, ay ang saints nila mga buhay, ang mga patay hindi na saints sa kanila, pero sa langit may mga saints. Brother John Ray. Bro. Dahil dyan, natalo si Camacho. Umiyak. Ayan to the General Assembly and Church of the Firstborn. Church of the Firstborn which are written in heaven. Yan, Church of the Firstborn. Yan, mga saints yan. Nasa langit na sila. Dito tayo sa sa intercession. Yan. Sana ba yung 1 Timothy 2:1. King James Version, yan. Ito, mabasa natin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Para sa lahat yan. Sabihin naman nila, for all men, buhay yan, buhay. Ang Diyos, sa problema, ang Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng buhay. Tayo, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay buhay, patay man o buhay. Patay tayo physically, pero yung kaluluwa natin, present yan all the time sa Panginoon as buhay. Kaya nga may hinahatulan eh. May na impyerno, may napuntang purgatorio, meron ding langit. Kasi lahat ng kaluluwa, buhay yan sa paningin ng Diyos, walang patay. Naalala nyo yung gospel na binuhay ng Panginoong Jesucristo ang bata? No, narinig ko to sa explanation ito ng nagtuturo sa amin sa theology. Sabi niya, ang ganda ng binuhay niya yung bata. Tapos sabi ng, 'di ba, nung nabuhay ng bata, sabi, nabuhay ang hindi pala tinanong sa ni Panginoong Jesucristo, pala ano ba nangyari sa anak mo? Sabi ng nanay, namatay na yung anak ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya patay. Natutulog lang siya. In theology, lahat tayo natutulog lang sa mata ng Panginoon.
pero buhay tayo sa spiritual. Wala talagang patay sa paningin ng Panginoon, sister. Bro Junri, Yes bro, Angel. yung sabi nung born again na wala ka nang magagawa sa patay, biblically po, mayroon po. Bro, Jando, may sinend akong sa'yo, pwede mo i-share. Ecclesiastico 7:33 po. Ay, hindi ako bro dahil ako ang nag-live ngayon. Hindi ko mabuksan ang messenger ko dahil naka-live ako ngayon. Opo. So sa pakisabi po dun sa basahin na lang natin sa Ecclesiastico, sabihin mo sa kanya, baka mayroon ka bang Biblia dyan? Kamo kaya sa internet, magandang balita Biblia. Basahin mo nga kung wala kang magagawa sa patay. Meron ka Ecclesiastico dyan, Brother John Ray? 7:33. Meron pero English sa akin, Dway Rhymes. Basahin lang natin sa English, parehas lang naman yan. Tapos tatalugin ko na lang. Yes, Sirach. Basahin natin Sirach. Sirach 7:33. Ito talaga, utos talaga to ng Diyos, sister, no? Itong pinapabasa ni Ginagamit talaga to ng simbahan. Honor God with all thy soul and give honor to the priest. Anong talata yon? From 7:33 Ecclesiastico, bro. Ito yung nakalagay sa Tagalog siguro, sa iba sa English eh. Honor God with all thy soul. Sa Tagalog, opo. Sa Tagalog mo na lang basahin. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. So you can still do that. At sa aklat na Makabeyo po, even before po, meron din po mababasa, although yung Biblia kasi nila medyo kulang-kulang, pinagkakat 66 lang sila. So wala sila ng tinatawag ng mga ibang canonical books na pinagtatanggal. Sa aklat na Makabeyo po, sabihin mo sa kanila, dos Makabeyo, mayroon ka po mababasa doon na nagdasal po sa mga patay si Judas Makabeyo po, no? So biblical kahit dito sa root, bro Angel. Ito, bro Angel, kahit sa root na basahin natin Ito sa root 2:20. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. Pwede tayo magbigay ng kagandahang loob sa mga patay, sister. Kaya mali yung sinabi na wala ka nang magagawa sa mga patay, sabi nila. Dahil nga po kulang-kulang yung turo nila, dahil nga yun, wala silang magisterium, wala silang mga paring magtuturo sa kanila, nagbasa lang ng Biblia. At kulang-kulang din po, dahil ang binabasa nila isang Biblia lang. So, nakafocus sila doon. Tapos kulang-kulang pa po, wala silang authority mangaral at nagbasa lang. Yun po yung pagkakaiba, napakalaki po ng pagkakaiba. Pwede po kapatid, ibigay mo yung mga talatang yan. Salamat po. Okay. At saka ito, dadagdag ko pa, meron kasi ako ditong Xerox, ayan nasa Divine nga. Meron akong Xerox dito, ito ay galing sa 1611 King James Version. 1611 King James Version ay merong books called Apocrypha. At batay naman dito, ito ay 1611, 1611, Ang sabi sa ikalawang Makabeyo sa King James Version, 12:44. Ayan, and it's divine. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Ayan, so, ayan. Okay yun, so nabasa na. Okay. Brother Jando. Bro Tata. Okay, na lang, kung baga, sumarin na lang natin bakit yung lahat ng mga sikta, especially SDA, lahat, bakit hindi nila pinagdasal ang kanilang kaluluwa sa mga mahal nila sa buhay na nasa kabilang buhay na? Dahil wala silang purgatory. Ang sa kanila is langit lang at impyerno. Pero kung tingnan natin ang 1 John chapter 5 verse 16, may mga kasalanan na kailangan pang ipagdasal, ipanalangin, yung humahantong sa kamatayan. Ngunit may mga kasalanan nga hindi na kailangang ipagdasal dahil yun ang kasalanan na humantong sa kamatayan. So ang pagdasal natin yung venial sin na hindi pwede para impyerno dahil ang doktrina ng purgatorio, kapatid, is nag-signifies yun na ang Diyos na maghukom ay justisya, hindi injustice. Di naman pwede na yung nagnakaw lang na isang bilog na itlog, katumbas na lang yung hatol ng yung
nag-robbery, yung nanulis ng isang bangko. Diba? Injustice na yon. At yung nagnulis ng isang bangko, mortal sin yun, pag hindi siya makahingi ng patawad, sa panahon na siya buhay pa, so pwede na i-direct niya sa impyerno. Pero yung nagnakaw lang isang bilog na itlog, ay hindi pwede na impyerno yon. Dahil binyal sin lang yon. Yun ang, dahil mayroon tayong purgatorio. Ang pinaka-problema yon, ang nag-alaala ko lang yung isang Seventh Adventist Reform Movement na pastor na nakadebate natin dito sa DXTD sa Usamis noon pa sa dialogue sa pagtunga programa. I'm sure na sa panahon yun na nandito pa si Brother Jando na tinanong natin yung 1 Peter chapter 3 verse 19. Nagbinasa kanina ni Brother John Ray at saka sa side notes sa La Sagrada Biblia ay pinaliwanag ni Brother Jando kanina nga yung bilangguan ng mga kaluluwa, espiritu ay purgatorio pala yon. Ang tanong, itong pinuntahan ng ating Panginoon na mga espiritong nakabilanggo o mga kaluluwang nakabilanggo na pinangaralan ng ating Panginoon. Ang tanong, ano ba yung lugar yon? Impyerno, langit. Para sa kanya. So, di naman pwede parang impyerno dahil ang impyerno, external damnation, pahayag 20 Gs. Wala nang kaligtasan. Araw-gabi hanggang forever and ever. Diba? Ang langit, hindi na po kailangan na pangaralan pa natin Panginoon dahil ang mga banal na yon, ligtas na yon. Pero may pinuntahan ng ating Panginoon na isang lugar na yon ang dinify ng simbahan na purgatorio. Purgatory. Bilangguan ng mga kaluluwa. At sabi may nabasa naman tayong purgatorio, ang sabi ng isang pastor na SD, yun pala, purgatorio rin para sa'yo. Pero ang pangtanong, ano bang mga measurement yon kung purgatory yon? At tinanong na ako sa mga measurement. So yun mga kapatid, sa atin, bakit hindi nila pinagdasal yung mga kaluluwa sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa kabilang buhay na dahil wala silang purgatorio. Para sa kanila, langit lang ang impyerno. At pero kung basahin natin ang King James Version sa 2 Corinthians chapter 12 verse 15, si San Pablo nag-alay pa ng dasal para sa mga kaluluwa. Ibig sabihin, mismo si San Pablo ay nag-alay ng mga dasal, panalangin para sa mga kaluluwa. So yun lang kapatid ating share. Konti, maraming salamat. Thank you po. So nararapat po talaga na ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nakakalimutan na sa purgatory. Okay. Yes, kasi yun ang utos ni Apostol Juan, sister, no? Basahin natin ang utos ni Apostol Juan, ha? Ito. Unang Juan 5, ito. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kanya ay ating inihingi. Ano yan? Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay. So may kasalanang hindi ikamamatay. Namaya ipapaliwanag ko ano yung ibig sabihin ng ikakamatay. Ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay, may kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi na idalangin niya. So mayroon palang kasalanan na ikamamatay, sister. Ano ba yung kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay? Ibig sabihin niyan, impyerno. No? Yung mga nagkasalang impyerno, yun ang sabi ni na hindi na ipapanalangin. Ano ba yung ikamamatay na kasalanan? Yan ang ikalawang kamatayan. Ngunit sa mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga kasakamsuklam at mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yan ang ibig sabihin ni Apostol Juan nga wag nang ipanalangin. Pero hindi naman natin alam kung sinong mga nandun, pari-pari natin ang kanilang kaluluwa kung kilala natin ang tao na yan. Brother John Ray. Yes, sister bro. Hindi lang ang yung sa perno, paalala lang sa lahat ha, sa pahayag 20 Gs, hindi lang yung si Satanas nandun sa imperno, pati yung mga bulaang propeta nandun sa imperno, kasama ni Satanas. So kayo na ang mag-examine sino pa ba yung mga bulaang propeta nalilitaw na ngayong sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon.
Pati yung Balaang propeta, ha, yung binanggit na nasa imperno. Yun. Maraming salamat. Okay na ba yung Ate Lucy? Opo, meron pa po akong 3, di ba? Sabi niyo po ninyo 3. Oo. Last na lang po. Sige, Last go ahead. question po, pa pwede. Sige po. Kasi kanina, di ba, nasabi niyo yung mga same-sex marriage, they will not inherit the kingdom of God. Nasa Bible po talaga yan, di ba? Ayun po, ako po ay marami po akong kaibigan na mayroon talaga silang relationship sa same-sex, di ba? So, ako naman, hindi man ako judgmental. Nakipagkaibigan din po ako sa kanila. Katulad ni Jesus, di ba? Kapag salamuha siya sa mga taong may mga kasalanan. Pero, ano ang gagawin mo para ipakita mo sa kanila na minamahal sila at the same time, hindi mo ginajudge yung lifestyle nila o yung choices, di ba? As a Catholic, ano po? Para ma-save sila. Kasi gusto mo rin silang ma-save. Ang gawin mo lang, Te, is wag mong hamakin ng kanilang sitwasyon na ganyan ang kanilang pagkatao. Ang sa atin lang is wag nating i-encourage yung ginagawa nilang same-sex relationship. Yun lang. Wag mo nating i-encourage. Yes, at tandaan mo, sister. Yung kanilang pagiging bakla, hindi yan kasalanan. Ha? Kasi hindi naman nila kasalanan. Hindi naman nila kasalanan na sila'y have relationships. hindi naman nila kasalanan na sila'y pinanganak na talagang kumikending. Pero yung kanilang same-sex na relationship, yun ang ating i-discourage. Mas Kaya magandang... sabi ko, if you act on it, that's a sin already. Kung nararamdaman mo, ginawa din yan ng Diyos eh. But once you acted on it, that's a sin already. Kasi yung Te, God did yung not Sodoma make at Adam Gomorra, and Te. Yung Sodoma at Gomorra, yan ang isa sa mga reason ba't sila sinunog. At saka yung about sa tanong mo kanina, sister, na paano mo ipapakita na kasi bilang Katoliko dapat love din natin sila, no? Yes. Yung pagsasabi ng katotohanan. Love natin sila. Yung pagsasabi sa kanila na mali yung pakikipag-sex marriage, mali yung pakikipag-talik ng lalaki sa lalaki, biblically, na binasa na natin kaganina, narinig mo naman na yan ay walang puwang sa langit. Mali yan. So yung pagsabi sa kanila ng ganan, hindi yun paghamak sa kanilang kasarian. No, kundi pagpapagising sa kanila sa katotohanan na mali yung gawain na yan. Sabi nga ni Bro Jando, hindi man mali na maging ganyan sila. Dahil sa panahon talaga natin, dati pa, mayroon talagang mga ganyan na tao. Ang mali doon, yung gawain. So yun ang dapat na isabi sa kanila. Ako, hindi ako nahiya ng sinabi ko sa kuya ko yan. Kasi kuya ko bading eh. Kaya, sinabihan ko talaga sabi ko, mangumpisal ka, punta ka sa, kumpisal. Yung kuya ko na nakinig siya sa akin. Pero di ko lang alam sa ngayon kung, kasi alam mo naman, yung mga bading talagang may spirit yan na something naway, nagpatuloy siya dun sa advice ko sa kanya. Kasi talagang nagpasama siya sa pare. Nangumpisal talaga siya. Kasi nakita daw niya ako kung gaano ako ka-init sa programang punto por punto. Kaya na-encourage ko siya. Pinagsabihan ko dahil yung gawain mo na yan. Sabi ko, alam ko na naniniwala ka sa Diyos. Huwag mong hayaan na yung paniniwala mo na yan ay masayang. No? Bumalik ka sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, mangumpisal ka, hihingi mo ng patawad lahat ng ginawa mong karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Sa awa naman ng Diyos, nakinig ang kuya ko at yun, nag-confess siya. Hindi ko lang alam sa ngayon kasi hindi ko kasi naman na pinapollow up. At least nasabihan ko. Alam naman nila na mali pero parang wala silang control over it. Idagdag po natin kapatid, no? Actually, utos yan. Dapat sabihan sila. Ang tawag dyan, sin of omission pag hindi nyo po sinabihan. Pero, pag sinabihan nyo sila in a nice way. Santiago 4:17 nga po, Bro Jando. Okay, Santiago 4:17. Ito ang sinasabi. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Yan. Yan nga. Ayan. So,
Delikado po yan sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? May mga kamag-anak kayong gumagawa ng kasal. Hindi lang naman po, hindi naman same-sex, mga same-sex marriage, relationship. Hindi naman po lang yun, marami pang kasalanan ng tao na ang mga tao ay pinababayaan yung lalo, kahit nga pamilya nila eh. Pero the problem is paano mo i-approach, baka magalit sila, no? Yes. So, in a nice way, pero marami talaga magagalit pa rin, hindi natin may iwasan yung kapatid. Pero experience din niya, tingnan mo, nag-approach siya in a nice way si Brad Junri. Ako naman po noon, sinabihan ko naman yung lay minister ko, lay minister pa yun nung nasa Pilipinas pa po ako, yung makasama ko, mga matatanda na yun. Nung hindi pala sila kasal sa pare, pero hindi alam ng pare namin. So nung nag-aaral na rin po ako sa Biblia, no, kabisado ko na yung mga talatang So nung nag-Bible study kami, doon ko nalaman na marami pala sa kanilang hindi kasal sa pare. So nung sinabi ko doon sa binasahan ko sila, in a nice way po, approach, kasi kailangan diyan sa mga nakikinig ngayon, no. Mag-approach kayo dapat yung tamang approach, hindi yung alam mo impyerno ka diyan, yung mga ganun na approach, no. Kailangan din may alam din tayo kasi hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan kung wala tayong basihan eh. Kaya dito sa punto por punto, lagi namin sinasabi, dito may batayan kami. Kaya hindi kami pwedeng dito kahit sino eh. Walang makakatutol sa mga sinasabi namin dahil may batayan, biblically at catechism. So, ang isang sinabi ko nag-Bible study kami, mga Brad, baka meron pa po hindi kasal sa inyo. Ito po yung talata. Alam mo po, maniwala kahit hindi. Tatlo ba yun o dalawa? Sabi ko, ayun po yung sinasabi ng Biblia at pwede niyong itanong kay Father. Sabi ko, dahil mga lay minister, no? So, nagtanong sila kay Padre. Actually, nung binasahan ko sila, ganun ba yun? Sabi nila, mga may edad na yun na lay minister, matagal na. Hindi pala, kasalanan pala yung hindi kasal, ganito, ganun. Ka lang kami, civil lang. So, sige, tanong nyo kay Father, baka to confirm. In a nice way po, alam nyo po, nung tinanong nila kay Father, sinabi ni Father, hindi talaga kayo pwede mag-serve. Maniwala po kayo, hindi na sila nag-serve. Kinausap ako, nagpasalamat pa. Nagpasalamat pa sa akin, Brad. Salamat, nalaman ko to. Why? Kasi ina-approach ko sila sa magandang approach. But at the same time, mayroon akong batayan. So, pagka lahat ng nakikinig ngayon ito po, no, kapag mangangaral po kayo, bawal naman ang hindi mo sabihan. Nagkakasala ka nun, sinopomission. Kaya mayroon tayo dun sa pagkamisa po, di ba? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Yun yung sin of omission, Santiago 4:17. Pero paano mo sasabihin sa kanila? In a nice way and at the same time, kailangan mayroon kang batayan, sis. Pag may batayan ka, hindi naman nila matututulan yun eh. Sabihin mo, eto binasa ko lang hindi galing sa akin. Binabasa ko lang po Yun ang tamang approach po. Sigurado po maililigtas pa natin sila na hindi sila magagalit. Yun lang po. Salamat po. Okay. Salamat po. Okay na ba, Ate Lucy? Salamat. Okay na. Thank you so much. Thank you po. Bro, Maraming Jan, salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Na-address po ba lahat ng katanungan mo, sister? Maraming salamat po. Okay, God bless po. Okay. Bro, Jan, Ayan. Bro, Yes, Jan, Brother Aljan. may sabi daw sa'yo si Ate Edna? Ha? May sinabi ba sa'yo sa Ate Edna na si Ate Grace Lagwensa daw may orient daw na tanong kung pwede? Sige, anong tanong yun, bro? Aris nandito sa Zoom ata, bro. Si Ate Grace Lagwensa. sige. Ate Grace Lagwensa, good evening. Ate Grace. Hello? Hello, good evening. Hello, good evening, Ate Hello? Grace. Hello, naririnig niyo ba ako? Yes, naririnig ka po, te. Okay, salamat. Magandang gabi sa lahat. Maayong gabi sa mga Bisaya diha. May tanong lang ako about sa namin ba? Kasi nung nalaman ko kasi lagi ako nanonood sa mga
mga mga video ng punto por punto ba kaila Bro Wendell, kaila Father Darwin na yung about dun sa yung sa bahay kasi yung bahay namin dati yung nung tinayo yun, yung alam mo yung nilalagyan ng mga coins tapos nagkakatay ng yung parang padugo, yung parang ganun. Tapos ngayon nung bago lang year 2020, pinaano ko yun, renovate ko yun. Tapos pina-publishing ko sa pare. So, nandun pa rin ba yung nun? Yung sabi ng mga, paano i-break yun? Hindi ba yun makukuha lang dun sa blessing ng pare? Ayun. Brother Wendell? Thank you. Okay. Kung maalala nyo na ating piniplay yung pahayag ni Monsignor Bishop Marvin Mercado, no, na kasama sa Philippine Association of Catholic Exorcists, sabi niya na kung ang isang bagay o pinag-aari o bahay, sasakyan ay pinaduguan, ang padugo na yan ay binigyan ng spiritual authority ang fallen angel para mag-take over sa naturang property. At sabi niya, walang blessing na makakuha niyan kahit ma-blessing ng obispo. Maliban man lang kung una, ikumpisal sa sumangguni ng padugo. Ikalawa, kailangan ipabreak ang consecration. No, i-break muna ang consecration. Pagkatapos i-break ang consecration, matapos ikumpisal, i-renounce, i-break ang consecration, kahit hindi exorcist makagawa niyan sa pag-break ng consecration, ipa-deliverance ang bahay, pagkatapos sa deliverance, ipa-blessing. Yun ang proseso. So kumbaga, sino po yung pwedeng mag-break ng consecration po, brother? Ang mag-break ng consecration ay ang pare, no? Pero problema, hindi lahat na pare alam nila ang pag-break ng consecration. Kaya mas mabuti na ang lapitan ninyo yung pare na may background sa Ministry of Liberation o kaya yung appointed exorcist ng diocese kung meron man. Sa ano po ako, Brother Wendell, sa Mati, Davao Oriental. Davao, merong exorcist din sa Davao. Sa Mati. Oh, may exorcist dyan sa Davao sa diocese. Kasi sa Mati City po ako eh. So magtanong ka na lang sa parish priest ninyo, sino ang appointed exorcist na pwede ninyong lapitan. Kailangan po talaga, Bro Wendell, yung exorcist. Pwede ang kung papayag yung pare, yes, okay lang din po. Gamit itong Catholic Handbook of Deliverance Prayers ni Father Sikia, pwede ang parish priest. Okay. Ate Okay Grace? po. Salamat. Yung pangalawa, yung pangalawa ko pong tanong, yung about dun sa albularyo ba? Kasi dati po, matagal na po yun, yung halimbawa, kasi lumalapit din kasi ako dati, halimbawa nung nagkakasakit yung anak ko or pamangkin ko. Pero not all the time naman na pero kasi din po yun, di ba? Yung halimbawa yung sumasakit ng tiyan ng mga bata, kasi yung sa albularyo may mga herbal sila na inaano. Kailangan yan makumpisal, ma-renounce din, kapatid, kahit matagal na, dahil tayo lamang na tao na ang nagbibila ng pizza sa kalendaryo at buwan, pero ang mga fallen angels, dahil nasa eternity sila, they are not bound by time and space.
Ibig sabihin, kahit gaano katagal na yan nangyari, kahit bata pa yan nangyari tayo, at matanda na, limbawa tayo, sa paningin ng mga fallen angels, yung mga occult practices na yan, ay ngayon lang yan sa kanilang paningin. Okay po. Kasi yung sa bahay din po kasi namin, yung mama ko kasi po, Bro Wendell, ano siya ba, yung bedridden na yung mama ko ngayon. Tapos dati kasi yung mga pamahiin dati na pag nag-birthday ka, pag nagkatay ng manok, yung parang may sign of the cross na paduguan yung noo mo. Tapos yung pinaduguan ng noo, kailangan din i-break ang consecration niya, no? At kailangan i-kumpisal talaga ang lahat ng mga superstitious beliefs. Dahil di basta-basta yan. Kung tignan natin ang Catechism of the Catholic Church 2138, napakalinaw ang sabi, mabigat talaga na kasalanan yung mga superstitious beliefs. Dahil ang sabi diyan sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and various forms of divination and magic. Yung kagaya niyan ngayon, kaya minsan Bro Wendell ba, parang yung naalala ko na kagaya niyan ngayon kasi yung mama ko bedridden na. Minsan yung dati yung umuwi ako ng Pilipinas na minsan yung nagsasalita siya ba na nandyan si papa, nandyan si mama, yung mama at saka papa niya, tsaka yung nandyan yung kapatid niya na yung namatay na Bro Wendell, yung parang nakikita niya ba na nagsasalita siya na yung mga may sakit, lalo na bedridden na, lalo na kahit mga matatanda, pwede nang magiging open ang kanilang psychic abilities. At kung balikan natin ang Santo Rosario, di mo ba sinasambit natin, pray for us sinners now and the hour of our death. Bakit now and the hour of our death? Dahil sa oras na malapit na tayo mamatay, mas magiging malubha pa ang labanan natin sa demonyo. Sisikapin ng demonyo ang lahat nilang magagawa para hindi tayo makapasok sa langit. Kaya, mapansin natin yung mga may sakit, mga bedridden, sasabihin, nandito na si Papa, yung patay na, si Mama o mga kaibigan. Andyan si Mama. Wag kayong maniwala na mga kaluluwa yan. Mga demonyo yan na naghintay sa kanyang kaluluwa. Yun ang dahilan kung bakit sinabi sa James chapter 6 verse 14 na kung may magsakit man hanggang 15, dapat ipatawag ang pari ng iglesia upang magpatawad sa kanya at sa pamamagitan ng banal na lana. So, yun ang anointing of the sick. So, kailangan na makumpisal. At payo din ng mga ekspertong exorcist. Kung may bedridden na sa inyong bahay, dapat bawat gabi mag-bliss talaga kayo gamit ang holy water sa area. O kaya gamit ang exorcise salt, lagyan ninyo ng exorcise salt ang four corners sa naturang bahay with formula, in the name of Jesus, I seal this room with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Okay po. Kahit kumbaga yung sabing mag-confess, yung pagkagaya niya, hindi na siya makapagsalita, makapagsabi ng mga kasalanan. Okay lang. Anointing of the sick na lang, kapatid. Anointing of the sick. Dahil ang anointing of the sick, may kasama yan, may kasama yung apostolic blessing, apostolic pardon. Okay po.
Okay, salamat po. Okay, thank you kay You're welcome. Ate Grace Bro Loginsa. Wendell. Bro Wendell, may tanong kasi dito bro ba? Yes. Tapos na ba si sister bro? Jando? Oo, tapos na. Basahin ko lang tong bro kasi nung nakaraan pa to, kaso lang hindi ko nasagot kasi nasa nasa bakasyon tayo noon yung sa reflection. Ito kasi yung tanong niya, tapos hindi ko siya sabi ko, pagbalik na lang ng punto por punto sister, tanong ko muna to kay Bro Wendell. No, about sa intergenerational Bro Wendell, ito yung tanong niya Bro Wendell, basa ba dyan? Oo, sige. Sabi niya, good afternoon bro. Sabi niya, tanong niya bro, may nagtanong sa akin kung paano isulat sa pamisa yung intergenerational sin at yung healing prayer for family tree. At ano daw ba yung unholy lies? Meron daw kasi sinasabi si Bro Wendell. Yan bro, tatlo yung tanong niya. Paano isulat sa pamisa yung intergenerational sin, tapos yung healing prayer for family lies, tapos ang pangatlo, ano ba yung unholy lies? Hindi yan unholy lies. Unholy ties. No? So, meron tayong bandage, no? Unholy ties. Ano po yung posibleng unholy ties? Yung paglapit ng ating mga ninuno sa albularyo, namimiligro, pati na ang mga anak at mga apo. Malaking epekto yan, no? So, kaya sa ritual, merong break the unholy ties kahit na dito, no? May break. So, paano sa pamisa, ipamisa lang na the intention is for healing of family tree. Oh? Intention ng misa, healing of family tree. Sa breaking of unholy ties, ano po ba yung posibleng mga nagiging ties natin na unholy due to occult contamination o kaya'y pagpunta sa albularyo o sa mga pamanhiin o sa mga ninuno natin na kailangan ma-break yan. Yan po, Brother John Ray. Salamat Bro Wendell. Okay, ito naman tayo ngayon sa next na tanong naman si Kirk Sato. Hello bro, good evening bro. Hello Brother Jando. Matagal na. Pwede hirap ng Tagalog kasi. Pwede like Bisaya or English. Is it okay? Sige, go ahead. Basta hindi ako mag-nosebleed. Sige po. Kasi ganito kasi I'm living here in Japan now for like 5 years. And ito kasi yun, let's start. Girlfriend ko, born again. She was Catholic, tapos nag-Seventh-day Adventist, tapos born again. So alam nun, mababasa niyo ng pagkakatao pag ganyan, di ba? Parang weak yung faith or ganun. Tapos naghahanap talaga yung sino yung magaling parang manligaw na relihiyon sa kanya, parang ganun, di ba? So, last Sunday, Resurrection Day, nagsimba ako sa church niya kasi, of course, girlfriend. Tapos paggabi, nagsimba din ako sa Catholic church namin. Malayo yung church dito sa Nagoya area, sa Sakae. So, it's like 1 hour train ride going sa church, ng Catholic church. Pero yung sa born again church, 15 minutes walk lang, ganun, di ba? So sometimes like all the time medyo uneasy ako pag narinig ko yung pastor na nagsasabi, minsan nagmamak sa mga Catholics. Syempre yung Catholics kasi common, yun yung madami kasi, least denominator lang yung iba. Tapos nagmamak sila last Resurrection Day kasi of course sa mga beliefs na sa mga Pilipino, yung mga ganon, yung mga rituals, mga like yung nag-step
sa cross, yung may penitensya. Tapos sinasabi, ba't magpepenitensya pa? Hindi sila si Jesus. Nagpapako sa cross, hindi naman sila si Jesus. Tapos yung mga yung nagwi-whip at the back of their shoulders, right? Nagdumudugo na. Hindi naman sila si Jesus. Parang ganun, parang kinokopya nila si Jesus. Tapos alam nyo, yung mga taong ganun, mga masador, mga gamblers, mga ganun. So parang sa akin din, may punto naman. Pero at the same time, siyempre ako, wala naman din akong magawa kasi to be honest, catechist ako dati, 15 years ago. Naging atheist ako kasi siyempre I was on my teenage years. Gusto ko yung wild, yung gusto ko walang konsensya ba. Naging atheist ako for 15 years. Last year na ako bumalik ng pagiging Katoliko. Nag-confess talaga ako, mga ganun. Tapos na-ask na ni Miss Lucy yung first question, bakit nagko-confess yung, yan din sabi yung pastor last Sunday, ba't nagko-confess sa mga pari yung mga Katoliko, parang ganun. Tapos ngayon alam ko na bakit, but I don't know how to deliver it to my girlfriend, parang ganun, kasi syempre kakabalik ko lang, halos nalilimutan ko na lahat yung pagiging Agustinian catechist ko, nalilimutan ko na lahat. So for me, how would I deliver to them mga ganun, kasi minsan in a born again church, they target ina-target nila yung mga, let's say, yung Filipino beliefs na nag-add sa Catholicism. And yung second question ko dito, bakit hindi nagpe-preach yung simbahan natin, Katoliko, like let's say every Sunday, nag-preach about sa mga ganito, about superstitious beliefs, about albularyo, mga ganito. Kasi like, let's say, my mom tried going to like, pumupunta ng albularyo dati. Hindi niya alam kasi hindi pinipreach ng simbahan Katoliko. Like sa born again, sinasabi talaga lahat nila yung mga negative side, kaya natatakot na yung mga tao mga ganun. 'Di ba? So, why and how? Yun lang muna, Brother Jando. Okay, so ang unang tanong mo ay, ano nga yung unang tanong mo? Yung unang tanong ko, how would I deliver yung mga ganito? Kasi dati kasi nag-aaway kami sa girlfriend ko. Gaya ng ano pinag-aawayan nyo? Wala akong maibuga. Wala kasi akong maibuga. Gaya ng... Kakabalik ko lang. Gaya ng... Kumpisal. Ganito, kasi yung pagpepenitensya, yung sa Holy Week, magpepenitensya sa mga matador, mga sugarol, mga ganun. So how would I tell them that I don't know if it's part of the Catholic faith or is it part of the Philippine practice already, Filipino practice ng mga ganun. Ganito yan, bro. Simple lang phrase ang gamitin natin. Abuse is not an argument against the proper use. Abuse is not an argument against the proper use. Hindi ini-encourage ng simbahan yung ginagawa nilang sa Holy Week na nagpapapako sa cross, naglalatigo sa likod. Naalala ko yung Juan de la Cruz. Nakita ni Juan na dumudugo ang likod nung lalaki na nagpipinitensya. Sabi niya, masakit po ba, mama? Hugasan natin ng alcohol. Binuhusan niya ng alcohol. Ayun, nagalit sa kanya yung tao. So, hindi yan ini-encourage sa simbahan yung ganyang uri ng penitensya. Hindi yan. Pangalawa, hindi tinuturo sa simbahan dahil hindi naman Bible study ang misa. Gusto niyo ng Bible study, mayroon tayong mga Bible study sa gaya na, halimbawa, Catholic Faith Defender. Nung ako Sabadista, hindi ko alam na mayroon palang Bible study ang Katoliko. Kaya nga diba? Nung na-meet ko si Wendell, doon ako nakakita na meron pala mga Katoliko nagba-Bible study rin. Nakala ko Katoliko, walang alam sa Bible. So, yun. So, paano naman di-deliver sa girlfriend mo yung tungkol sa kumpisal? Di basahin mo lang yung sinabi doon sa 20:23 ng Juan na si Kristo nagbigay ng kautusan sa kanyang mga alagad, kung kaninong kasalanan na patawarin nyo, siya ay patatawarin ng Diyos. At kung sinong kasalanan ang hindi nyo patatawarin, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So, paano mapapatawad ang isang kasalanan kung hindi naman hihingi ng tawad? Sabi nila,
ang hingan mo lang ng tawad yung napagkasala mo ay hindi ganun. Meron nga sinabi si si Apostol Pablo, nakalimutan ko lang anong talata sinabi ni Apostol Pablo, kung meron man kayong pinatawad, ay pinatawad ko na rin siya. Anong talata nga yun, bro? John Ray? Ha? Anong sabi? Yung sinabi ni Apostol Pablo, kung meron man kayong pinatawad, pinatawad ko na rin siya. Ano nga yun? Sa unang Korinto, ano ba yun? Brota, ano ba talata yun, Brota? Anong talata yung Brota? Unang Korinto yun? Unang Korinto. Wala na si Brotata. Basta sa unang Korinto yun, Brotata. Nalimutan ko lang yung talata. Basta, may sinabi sa Apostol Pablo na kung meron man kayong pinatawad, ibig sabihin sa kanila nagkasala, ay pinatawad ko na rin siya. Bakit niya papatawarin? Hindi naman sa kanya nagkasala. Ibig sabihin, tingnan niyo sa 2 Corinto 2:10. 2 Corinto 2:10 2 Corinto 2:10. Ito sabi sa 2 Corinto 2:10, ayan no. Ang sino mang pinatawad ninyo. Yan na. Nang sabihin niya ito, ibig sabihin, yung sinasabihan niya rito, siya ang nagawa ng kasalanan. Kung ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Bakit niya sinabi pinatawad ko na rin? Bakit sa kanya ba nagkasala? Ang ibig sabihin niya, si Apostol Pablo may authority na patawarin yung taong nagkasala kahit hindi sa kanya nagkasala. May authority sila na magpatawad at may authority sila na huwag magpatawad. Tsaka Brojando, patunay yan Brojando, na may mga kasalanan talaga na obispo lang ang makapatawad. Yes. So binigyan ng authority, kaya nga sabi ni Kristo, ako ay sinugo ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Di may authority sila, hindi ba? Si Kristo nagpapatawad ng kasalanan. Siya ay pinadala ng Ama, siya ay sinugo ng Ama, nagpatawad ng kasalanan. Siya rin ay nagsugo rin. Sinusugo ko rin kayo. Basahin natin yung sinasabi sa Juan 20:21. Ayan, sabi sa Juan 20:21, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. So nag-o-authorize siya ng tao. Sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga yon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ibig sabihin, sila may authority na huwag magpatawad at magpatawad. Ngayon, mayroon bang ganyan sa kanila sa born again? Wala nga. O yun, yan ay paliwanag mo. O limbawa, eto naman, purgatorio naman tayo. Sabi sa purgatorio, wala raw sa Biblia. Sabi sa Biblia, unang Pedro 3:19, si Kristo pumunta sa bilangguan ng mga espiritu. Aba, meron palang bilangguan ng mga espiritu. Tanungin mo, girlfriend mo, langit ba yan? Sabi niya, syempre, hindi, dahil bilangguan Impyerno ba yan? O sinabi niya, aba, ewan ko. Siguraduhin mo. Kasi pag impyerno yan, bakit pinuntahan niya, nangaral siya doon? Para saan pa yung pangangaral na yon? So, papasok sa isip ng girlfriend mo, hindi langit, hindi impyerno, may isang lugar na bilangguan ng mga espiritu. Hindi yan langit, hindi impyerno, ano yan? Sabi ni Eli Soriano, huwag niyong pangalanan dahil hindi binigyan ng pangalan. O wala akong pakialam kung hindi binigyan ng pangalan. Kaya nga kami may authority to bigyan ng pangalan Ang mahalaga doon, hindi naman yung pangalan, kundi yung pinangalanan. Yun ang mahalaga doon. Si Amancio Mangubat. Brother Wendell. Okay, ang di naunawaan kasi ng mga nagsusulputang sikta kung bakit kailangan pa tayo mangungumpisal sa pare. Una kapatid, kung ang dahilan nila, Diyos lang ang makapagpatawad sa kasalanan. Tama naman, yun din ang mabasa sa Catechism of the Catholic Church. Pero Diyos din ang nag-utos na dapat idaan sa pare. Ang di nila alam, kapatid, halimbawa, bakit po ba kung ang isang tao makapatay? Pag ang isang tao ay makapatay, kapatid, ang kasalanan niya, people of the Philippines versus. Bakit nagiging people of the Philippines, isa lang man ang napatay niya? Dahil nagkasala siya sa bansa. Ang isang Katoliko na nabinyagan, siya ay nagiging kaanib sa isang katawan.
pakibasa sa unang Korinto 12:26, Bro Jando. Okay, unang Korinto 12:26, ito ang sinasabi. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Oh, so anong punto dito? Sa binyag nagiging bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Galatia 3:27, we are one, we are Christian. Pag tayo'y nagkasala o mano, kapag ang isang parte ay nasaktan, ang buong parte ng katawan nasaktan din. Kaya, ang tao ay dapat makipag-ayos sa parte sa simbahan na katawan ni Kristo. Dahil tayo'y iisang katawan ni Kristo, yon ang sacrament of reconciliation na wala sa ibang sikta. Bajando? Okay, pangalawang tanong mo, bro. Ano nga yung pangalawang tanong mo, bro? By the way, Bro Jando, may advice lang ako sa kanya, Bro Jando, no? Siguro, kapatid, dahil tanong mo kanina kung ano yung pwede mong gawin, stop attending their service, kapatid. Yun talagang una mong gawin. Iwasan mo ang pagsama sa syuta mo para lang sa service nila. Kasi unang-una, bawal yun sa Bible. No? Hanggat maaari, pag-aralan mo ang doktrina ng ating simbahan. Kung yung mga, yung mga necessary. No? Kasi hindi naman kaya natin na isahin ang pag-aaral. Yung alam mong dapat na alamin para masagot mo sa syuta mo. Kasi mayroon namang CCC dyan. Tingnan mo lang, halimbawa, mahirap. Ang tanong mo about sa Bro Wendell? Ako po to si Kurt. Ay, Mahirap po kasi yan, bro, kasi like what you said, hindi naman din ako, I have a strong faith with the connection to God. Kaya hindi talaga kahit nire-recruit ako, dati pa, yung nagkikitikismo pa ako, naging sakristan pa ako, kahit anong simbahan, pumunta pa ako ng INC, ganon. Hindi talaga mawawali yung faith ko. But the sad thing is dito sa Japan kasi sa area namin mas madami talaga yung Bible study ng mga ibang sector compared to the Catholic Church. So hayaan mo na lang na yung ano bro, yung founder hayaan mo na lang ba bro na lamunin yung faith mo dahil maraming nagba-Bible study diyan na hindi Catholic. Kaya nga dapat damor ka mag-aral sa faith natin para damor mo sila masawat no? Ito sabi sa Bible bro, pakita ko sa iyo. Ay, ito pala. Wait. Pwede, while nag-search ka, ganun. Ayoko din maging self-interpretory din ako. Gusto ko din may evidence, mga ganun. Kaya gusto ko din. Kaya nga sabi ko bro, mag-aral ka kasi may sisisi naman tayo. Yung isasabi mo na galing sa sisi, hindi self-interpretory yun. Short explanation yun. Yes. Yun ang aral natin. Kaya nga sabi ko, may sisi naman, buksan mo yung sisi mo. Doon ka mag-aral. Kung wala kang sisi dyan, may internet naman. May sisi sa internet. Yung specific na bagay na gusto mong malaman sa aral natin, umpisahan mo na ngayon. No? Ito kasi ang sabi sa turo ng Bible bro, no? Diyos mismo nagsabi nito, pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking ituturo. Kasi nagtanong ka kung paano mo i-explain Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. 22, 21. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. So, ang nais mo na gusto mong makatulong sa girlfriend mo na mapaliwanagan siya, hindi mo yan magagawa kung hindi mo pag-aaralan ang doktrina ng simbahan. Sa ngayon, dahil hindi naman yan agad-agad na talagang maano natin, masaulo natin yung turo ng simbahan, iwas ka na lang muna sa pag-attend sa gawain ng service ng syuta mo. Kasi tingnan mo, nalito ka na. At tandaan mo, may mga bad spirit na kasama nila habang sila nagpipreach. No, kasi yun ang ginagawa sa kanila ng espiritu para mabulag sila No? At
At saka Hindi ayon naman kasi po ako sa nalilito kasi yes. like Good for sabi you, ko, bro. Good for you. Good for you na hindi ka nalito. Pero pinapaiwas ka namin sa pagpunta doon kasi ayon sa libro ni Bishop Laramuro, ang pagpunta sa mga sambahan na hindi Katoliko ay isang kasalanan. No? Sin against the Catholic faith, infidelity ang tawag. Because I just want to know what she believes in. Ano yung mga tinuturo sa simbahan niya. Yun din gusto ko lang malaman ba bakit ganun yung beliefs niya din sa kanyang what type of faith she has to the Lord ba. Kaya, yes. Bro, pinag-aaralan ko din. Bro, ang banatan mo bro, ang founder. Tanungin mo siya, paano nagsimula itong relihiyon nyo? Ano pangalan ng relihiyon nila? Ano pangalan? Born again po. Ano yung specific na pangalan ng kanilang relihiyon? May specific na pangalan yan eh. Sanctuary of the Emmanuel, something like that. Emmanuel Church. Emmanuel Church. Sige, Emmanuel Church. Magtanong ka, ito Emmanuel Church, nakarehistro ba ito? O, nakarehistro. Sino yung founder na pumirma? Tanungin mo yun. Pagtanong mo, wag ka magpalata. Itanong mo, sino ang founder na pumirma ng rehistro nito? Kasi hindi siya pwede marehistro kung hindi pirma ang founder eh. Pag sinabi, siya yung founder na pumirma, okay, so hindi pala ito yung kay Jesus Christ na tinayo. Pag sinabi nila, kay Jesus Christ ito, okay, sino ang head pastor nito nung taong 200? Tanungin mo siya. Kasi kami Katoliko, meron kaming head pastor. Tingnan mo kung sino Santo Papa nung year 200. Yun ang tingnan mo, list of popes, year 200. Ito yung aming head pastor. Noong taong Pablo. Noong taong 200, sino ang head pastor ninyo kung ito yung tayo ni Kristo? Yun ganahin mo lang bro, pag nahirapan na sila, mapapaisip yung girlfriend mo niya kung makikinig lang siya. Sige, sabi nyo. Sabi nyo, kayo yung totoong kayo yung totoong iglesia. Sa pagkakaalam ko kasi, ang mga sulat ng mga apostol, iniwan nila sa kanilang mga alagad. Tama ba ako? O sinabi ng girlfriend mo, ngayon, ang relihiyon na ito ba ang nag-produce ng Bible? O tanungin mo siya. Ganito kasi yun, Brother Jando. Nagre-resort kasi sila. Like, whenever, kasi after yan, may mga parang group meetings. Nag-share ako, mga ganito. Nagre-resort kasi sila. Kasi ganito kasi mga Katoliko, nagluluhod, nagpray, nag-sign of the cross, nagmamak pa yung pastor sa sign of the cross. Parang ako nasasaktan ba? Hindi, ito bro. Ganito about kay Mother Mary. Ito bro, ano yung mark niya sa sign of the cross? Ano yung mark niya? Binilisan po tapos tumatawa na yung mga tao sa tumatawa church. Parang gino-joke niya ba? Mag-ano ka? Tapos kausapin mo siya pagkatapos, bro. Sinabihan ko kaso lang sinabihan ko lang ganito. Ito yung sinabi ko sa group lang namin, hindi sa pastor. Sinabihan ko kasi wala na kasi akong malakas na ebidensya kasi nalimutan ko na yung pagkakatikisim ko. Sabi ko yung may verse yun sa Bible na never judge a person on how he prays. Nalimutan ko na yan. Hindi. Yung parang gano'n, di ba? May never bro, yun? Ang gawin mo, bro, yung ginawa ko. Eto gawin mo, ha? Sa amin kasi o sa amin, pero kasing ganyan eh. Isipin mo kung ano ang kakainin mo, ano pa yung nakalimutan ko yung dito. Ngayon, sabi ko, Pastor, maganda yung ano mo yung sinabi mo Pwede ko ba malaman saan aklat na Katoliko mababasa yun para gamitin ko sa Katoliko? Sabi niya, ay wag mo nang basahin yun. Gusto ko dahil ang ipakita mo is gusto mo ng ebidensya na yung mga sinasabi niya may batayan na official na aral na Katoliko yan. Dahil yan na binanggit niya, di ba? Gusto ko tong malaman kung anong aklat na Katoliko tong ginamit mo na ito yung meaning ng sign of the cross. Para malaman ko na yan talaga ang turo nila kasi nasa Biblia, Exodo 20:16, huwag kang magparatang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. So, idaan mo doon, bro. Idaan mo doon. Brother, don't focus more sa buong simbahan nila. Doon ka sa shoot mag-focus kasi hindi mo talaga yan mahihila lahat. No, kahit pa magaling kang
kahit gaano ka pa kagaling, tas doon ka magsalita sa gitna nila, tatawanan ka lang ng mga yan kasi Oo nga. iba yung paniniwala nila. Ang i-focus mo yung shoota mo kung paano mo siya mahila doon. Kasi mahirapan ka talaga sa shoota mo, tas iniisip mo pa yung mga kasama niya, hayaan mo yun. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala at pananampalataya. Ang importante dyan, yung malapit sa'yo, yung shoota mo. Kasi baliktad, kasi ikaw ang nahihila eh. Ibig na sabi mo kaganina, hindi naman ako na sa pananampalataya ko. Oo nga, pero yan ang way ni Satan na malingla ka dahil lang sa babae. Tandaan mo, ang mamatay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay siyang mabibigyan ng korona ng buhay. Yung mga taong naguyo, yun yung mga hindi niya bibigyan ng korona ng buhay. O sa ngayon, masasabi mo pa yan, paano kung kasasama mo sa kanya doon sa pagpunta doon sa simbahan nila, maano ka na rin. Tandaan mo, mas makapangyarihan ang sulsul ng demonyo kaysa isip lang ng tao. Yung girlfriend ko nga... Hindi malayo mangyari, bro. Hindi malayo mangyari na kung papatuloy mo yung pagsama doon dahil sa pakikisama mo sa shoota mo, hindi malayo mangyari, maano ka talaga, tawag dyan, maiiba na dandahan yung pananampalataya. Kasi makakahiligan mo pakinggan yung mga maling aral. No? Kaya sabi nga ni San Pablo, bro, kung ang pananampalataya ay bungas ng pakikinig. Yung mga napakinggan natin, delikado yan. Kasi maaari yang makapawala sa ating tunay na pinanampalatayanan. Kaya nga ang dami na ngayong ibang sekta. Ang daming Katolikong lumipat. Hindi naman ganyan ang kanilang paniniwala dati, pero dahil nakarinig sila ng mga maling turo, akala nila yun ang tama, napakinggan lang nila, pinanampalatayan nila. Well, good for you. Pero ang payo ko sa iyo, stop attending their service. No? Kung maaari, ikaw ang humila sa shoota mo, pabalik sa Katolik. Hindi yung ikaw ang magpunta doon para samahan lang ang shoota mo. Kasalanan yung kapatid. Bro, Pwede magdagdag, bro? Bro, delikado yan, bro. Yes, bro. Bro, delikado yan, alam mo. Delikado yan, alam mo, dahil dati, ganito yon nangyari sa akin, no? Yung girlfriend ko, inuudyo ka ng kanilang layman. Sabi niya, kausapin mo si Japs. Japs kasi pangalan ko dun sa Ozamis eh. Si Japs. Tapos, nung kinausap ako ng layman, sabi ng layman, parang ganito lang yan. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. No? So, para malaman ni Kristo, minamahal mo siya, iniibig mo siya, sundin mo ang kanyang mga utos. Yung sasabihin mo lang na mahal mo siya pero wala ka namang ginagawa, paano maniniwala? Parang ganito lang yun, no? Ito yung girlfriend mo. Hindi ko nabagitin yung pangalan, ha? Ito yung girlfriend mo. Pag sinabi mo sa kanya, I love you, sa tingin mo, maniniwala ka agad yan? Hindi. Kumilos ka, gumawa ka ng paraan para makita niya, dude, ano tawag ng ba doon? Do the act? Do the act ba yun? Do the act. Ipakita mo. Kung pag sinabi niyang, akitin mo yung nyog, sabi ko naman, ay naku, takot ako makit ng nyog. Kung mahal mo siya, gawin mo. Ginanyan, bro. Kaya ingat ka. Brother Romel, may dadagdag ka, Brother Romel? Yes, salamat na, Brother Aljan. And to our brother, actually, unang-una, no, based on the experience, I have a wife na before siya po ay born again. Hindi Catholic. Yes. Siya po ay born po siya na Baptist, then hindi po siya pinalaking. Ang yung pagpapalaki po sa kanya, introduction ng Catholicism ay Catholic daw is a demonyo. But you believe it or not, meron na kami ngayong 4 na anak at fully Catholic po siya. And in the scripture naman po, ito naman po yung mapapayo po natin. So ayon naman po dito sa kay San Pablo sa 2 Korinto 11, simulan po natin pagbabasa sa 2. Sabi niya po dito, ang pagmamalasakit ko sa inyo ay tulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit, nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat
at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa tinuro namin sa inyo. So napakaklaro po yan, kapatid. Si San Pablo po yan. Katulad ng kung paano po minamahal tayo ng Diyos, kung paano may concern ang Diyos sa atin. Ganon din yung concern ni San Pablo during the time. Hindi kasi yan bago yung mga isyong ganyan. Kasi before pa lamang, the time of St. Paul, nangyayari na po kasi yon na meron ng mga nagtuturo ibang Hesus. Marami kasi nagsasabi na parehas naman yung Diyos. Hindi po ako agree doon. If you are an other religion, iba po yung Diyos mo. Iba rin yung Diyos ko. Kasi iba yung Diyos na ini-introduce po ng bawat relihiyon. Yung true God ay nasa Catholicism po yan. Kung titingnan mo talaga, wala po sa kanila. Kasi pag pumunta ka sa kanila, para sa kanila ang Jesus nila ay hindi pwedeng gawa ng imahen. Oh, is that the real teaching of the church? And in the Catechism of the Catholic Church, hindi naman po pinagbabawal yung pagkagawa ng imahen. Oh, gano'n. Isang point yan. At isa pa, yung true church po ay hindi po siya nakarely lamang sa Biblia. Yung true church, according to the Bible, rely on the church. Bakit po? And kung babasahin po natin, nag-rely talaga yan sa Biblia. Yung hindi sa Biblia lang, kundi sa simbahan mismo, nakarely ang simbahan na totoo, no? Na itinatag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung atin po yung babasahin sa unang Timoteo 3:15, ito po yung ating mababasa dito. Sinasabi po dito, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, na haligi, at saligan ng katotohanan. If you are seeking the truth, nasa simbahan po yan. At wala pong ibang simbahan na itinatag yung Panginoong Jesucristo. He just built only one. No? Bakit po natin masasabing only one? In Matthew 16, verse 18 po, ito yung mababasa natin. Napakaklaro po kasi yung sinabi ng Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mapatay ay hindi makakapagtagumpay laban sa kanya. Ano pong sinabi diyan? Isa lamang, no? Sinabi aking iglesia, hindi sinasabing aking mga iglesia. Therefore, isa lang talaga yung tinatag ng Panginoong Jesucristo. Trace back into the history, it will fall to the Catholicism. Kaya nga, sabi ni San Pablo, wag na lang po, no? Wag na lang po. Kasi once na paulit-ulit ay talagang yung ating sistema, sooner or later, accept yan, no? Tatanggapin yan, kahit na mali, tatanggapin yan. Yung maling inuulit-ulit, sa paulit-ulit, nagiging tama sa pandinig, pero mali po yun. Correct. Kaya nga, kapatid, no? Mas maganda talaga, yung advice ng ating kapatid ito, dalhin mo sa simbahan mismo na tatag ni Kristo. Yun po. Oh, okay na ba yan, Brother Eric? Oh, Kirk? Oh, okay naman po, but yan talaga yung parang gusto kong gawin ba. But again, lalo na pag nasa Japan, hindi majority yung Filipino, and Japanese itself is not a religious community. Hindi religious ang Japan talaga. So like sa area na ito, madami talaga yung mga ganito, mga sulpot na sector. Malayo masyado yung, kasi nagbabayad ka talaga, lalo na sa Catholic Church, simbahan yan, di ba? So nagbabayad ka talaga ng lugar nun, kaya hindi masyadong ganun kadami, tapos malayo. And din may area, lalo na in the Filipino community, ganito talaga yung situation, kasi most of them born again na. Let's say Catholic naging born again na kasi wala naman sa simbahan. So for me, parang ako din nasasaktan din at the same time mga ganito, kasi sinabihan ko naman sa girlfriend ko mga ganito. Tapos isa lang yung parang
parang natatakot na siya kasi pagan daw. Tapos sabi ko, ito kasi yun, nagluluhod ako sa cross dati. Ay, hindi dati, nagluluhod ako sa cross yung nag-aaral pa ako dati. Kasi I pay respect. And hindi naman ako sa cross nagsasamba. Hindi ako sa cross nag-worship. I worship God the Father, the Son, and the Spirit. Ganun talaga yung pagtuturo ko dati. Nalilimutan ko na kasi talaga kasi kaya ngayon, pupunta ako ng malayo pa, bibili pa ako ng CCC. I don't know, I need to check any available Bible study groups dito sa Catholic sa area namin. Kaso wala talaga. Kaya ganun, like everyday nagsasama ko. Ngayon may trabaho yung girlfriend ko eh. Kaya ngayon dati parang ngayon ako bakante ba. So parang ganito ba yung it's kind of hard for me to like alam niyo naman pag ganun, pag majority tapos ikaw lang yung mag-isa, mahirap talaga, di ba? So, for me, ayoko din mag-self-interpret. Kaya tama naman kayo mag-read na lang sa internet. But I think it will be better for me to share it with some people like me din. Para like I would have the knowledge. Kasi mahirap lang din pag self-study lang din, di ba? Like it happened din. Kaya ganito, may mga pastor, may mga ganito kasi sila lang eh, kanya-kanya lang eh, di ba? Kanya-kanya lang pag-interpret. Kaya for me, I need a strong foundation din ba sa area namin. Kaya ganito, parang sa akin din kulang din ng support ba. No matter how big the church is, kulang din ng support dito. Kahit Bible study lang okay na ako. First lang it's Catholic, but hindi, wala talaga dito. Kaya that's why nandito ako like asking for like any guidance from you guys kasi ang layo ko dito sa Japan. Bro, siguro advice ko lang sa iyo, no, parehas tayo nasa ibang bansa. Hindi hadlang kahit pa sabihin mong walang mga grupo ng mga Catholic faith defenders na nag-aaral. Dahil ako self-study ang ginawa ko, bro. Dito ako sa Korea. Pero tingnan mo ako ngayon, kaya ko ng pagtayuan o kaya ko ng dipinsahan ang pananampalataya ng simbahan. No? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, ang advice ko lang sa iyo, bro, read your CCC, no? Ang dami ngayong mga videos, kasi ang ginawa ko kasi basa ng mga Catholic na mga apologetics. Tapos sa YouTube naman yung mga apologetic session, no, yung mga seminars, pinakinggan ko lahat isa-isa. Tiyaga lang, bro, tiyaga. Darating at darating na yung gusto mo makukuha mo, no? At yun talaga, kailangan talaga ng tiyaga, bro. At nandito naman yun, po yung ulitin team. ko, bro. Ulitin ko, bro. Stop attending their services. Lalo ka lang magkakasalan yan. Hindi mo pinagbibigyan ang iyong hindi mo pinagbibigyan ang Diyos sa gusto niya sa iyo. Bagos pinagbibigyan mo ang syuta mo na hindi naman gusto ng Diyos, baliktad. Okay. Kaya nagtataka rin ako sa sarili ko. Kasi ayun. Yes, ano yan, bro? Hila yan ng diablo sa iyo. Ginagamit yung syuta mo para ka mahila. Mahirap kalabanin ng diablo, bro. Masyado siyang tuso. No? Sa Genesis, sabi nga sa aklat ng Genesis, pinakatuso sa lahat ng nilikha ang ahas. Kaya ikaw, wag kang paloko, no, bagkos yung girlfriend mo kung mahal mo, hilahin mo pabalik. Wag kang pahila sa kanya. Sige po. Okay na ba yung bro? Okay na po, Brother Jando. Thank you. Okay, dahil okay na yun kay Brother Kirk Sato, at dahil lagpas na po tayo sa oras, teka. At narito na po si Bebe. At ang ibig sabihin nito, pag nandito na sa tabi ko to, inaantok na to. Kaya kailangan ko na to patulogin. At alas 10 na po, 28. Ano yung kinakain mo dyan, do? Pajibar. Pajibar. Kaya sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa sa Punto por Punto, thank you po sa inyo. Bukas po ng gabi, kita-kits po ulit tayo sa another night of doctrinal
exposition. Pag may pumasok po na ibang sekta at may ipagsubukan, automatic po yun, doctrinal talakayan. Okay, at dahil sa gabing-gabi na, thank you po sa lahat ng mga sumuporta, sa mga bago pa po sa aming channel, sa punto por punto, please po hit the subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na aming ipapalabas sa YouTube channel na ito. At paki-subscribe na rin po yung aming kanya-kanyang mga YouTube channel. Yung kay Brother Wendell Talibon, Pananampalataya at Katwiran, kay Brother John Ray, yung Kaabag, and then kay Brother Romel Palma, Katotohanan na ating pag-usapan, kay Brother Kaburnok, si Kaburnok, yung kanyang Factbusters PH, sino pa? Si Puro Kamatuuran, kasamahan din natin si Puro Kamatuuran, and then itong kasamahan ni Brother Romel Palma, si Brother Aljan. Ano yung kay Brother Aljan? 721? Ano yun? Mr. Catholic 721. At kay Bro Angel din, God's Healing Mission by Brother Angel Santos. Pero correction lang, Mr. 721 Catholic. Pati rin yung kay yung isa nating ka-team na si Brother Dens Oberio, yung Mr. Curious Catholic. Paki-subscribe din po yun. Huwag nyo rin kalimutan yung akin, JDTV, straight to the point. Okay, so hanggang dito na lamang po muna tayo at kailangan na po natin natapusin ang ating programang ito sa isang dasal. Okay, at para matapos na po tayo ngayong gabi. Asan na ba yun? Hindi ko mahanap, no? Eto. So, masyadong yung ko dito, loading masyado. So, eto na. Okay? Ang ating programang ito, inialay po namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.